di ba, merong isang senador, di ba? Parang kung nagsasalita siya, yung corruption, tapos na-discover. Meron din pala siyang unprogrammed allocation. Tapos meron, ang laki pa rin pala doon ng pondo, yung flood control. Eh, tatahimik na lang ba tayo? Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan kasi supposedly, no, yung imahe niya, hindi. Dapat patuloy nating tugisin yon, alamin natin kung ano nangyari, at ibalik natin yung pera ng bayan, yung pera ng gobyerno. Si Risa ba yan? What's up mga kababayan, this is Space Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa. Ayan mga kababayan, sa video ito pag-uusapan natin itong mga revelasyon ni former Congressman Mike Defensor regarding nga po dito sa mga nabulsa na pera ayon kay Zaldico. Ayan mga kaibigan, pero bago ang lahat, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like and subscribe sa ating video para po maging updated kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa ating mga viewers, maging sa mga solid supporters natin at maging sa mga bagong viewers, welcome po sa ating channel. Ayan mga kaibigan, sa video ito pag-uusapan natin yung mga ni-reveal di umano ni Zaldico dito kay Kong Mike Defensor. Ultimo mga kaibigan, ultimo yung asukal mga kaibigan nakukuha ng 9 na bilyon, tama ba? Kung hindi 9 na bilyon, 4 na bilyon ang nakuha nitong administrasyon ni Bangag. Sa sibuyas at asukal lang yan mga kaibigan, grabe. Pati sibuyas at asukal at maging itong mga baho ni Senator Risa Hontiveros ay ibinulgar na rin ni Kong Mike Defensor. Alamin natin yan mga kaibigan sa video ito. Huwag nang maraming intro, rakta na po tayo sa video ito mga kaibigan. Yes, Boss James, ilang beses niya nabanggit yan sa akin na may mga ganyang usapin. Marami siyang kwentong nakakagulat Kasi parang ang dating ng kwento niya, kanya-kanya. Yung anak may sarili, yung asawa may sarili. At yun, meron pa siya mga sinasabi na tungkol dyan na sa mga delivery. Sabi pa nga daw ni Yusek Jojo Cadiz, wag mo nang ipaabot yan kay yung binigay na pera, wag mo nang ipaalam kay Sandro. So, di ba, parang sabi ko, ganun ba yon? Hindi pwedeng magkaalaman yun. Hindi, tinatago daw. So, totoo yan, may mga ganyang kwento, Boss J, tungkol dyan sa pera. Ibang klase, di ba, yung binanggit niya, di ba, yung doon sa smuggling, sabi niya, nagkumuha ng 11 billion, pagkatapos may kinuha pa daw na 9 billion doon sa sibuyas. At meron pa yung sa asukal. So, iba pa yung delivery daw na sinasagawa. Yun yung kay Martin Araneta and kay First Lady Lisa Marcos. So ito, marami nga siyang kwento na sabi ko nga dapat mailiwanag niya kung saan ang gagaling itong mga perang ito at saan napupunta. Kong Mike, Master Judea ulit, napanood ko po yung interview nyo kay Mr. Ted Filon regarding sa pag-uusap nyo ni Zaldico, sabi nyo doon, parang may third party nakakilala through a different person, tsaka kayo nagkausap. Now, nagsabi pa, may balak pa po siya ba uli na tumawag sa inyo? Unang question. At pangalawang question, since hindi po na-file yung impeachment, ano po yung pupwede or option na pupwede niyang gawin? Kailan ba niya ilalantad itong mga hawak pa niyang mga ebidensya? Ayun po. Yes, Master. Ang usapan na doon sa intermediary, nangyari nga na hindi naman talaga direkta, meron kaming pinagdadaanan na siguro dahil nga ayaw niya matrace yung kanyang telepono, hindi ko alam kung ano yung mismong nais niya tungkol doon. Pangalawa, kung sinabi niya na magsasalita pa siya, may binanggit siya, sabi niya magsasalita pa siya, ayoko sa pangunahan, sarili niya yon. Ako naman, kung ano man yung nabanggit niya na, para sa akin sapat na para maliwanagan ng taong bayan doon sa pera. Kasi yung isang binanggit niya na, di ba, yung 100 billion na inilagay ng Pangulo, sinabi niya hindi lang isang beses yan, taon-taon niyang ginagawa. So, yun, gusto ko mapaliwanagan yun. Kung ano talaga at paano ginagawa yung mga ganon. Tapos, yung kay Manny Bunoan na pondo, nakasama si Yusek Bernardo, paano lang nire-release yung mga pondo na yun? Yung mga 8 billion, kasama si Bersamin at saka si Pangandaman. So, ito yung mga dapat ipaliwanag pa ni Saldi. Lalabas pa ba siya? Palagay ko naman. At kung siya ba ay nakausap na, may hirap sa akin palagay na si Saldi ay bumigay sa panahon ngayon dahil alam naman niya na ang gusto nila, siya yung maging mastermind. Siya yung ituturo. So,
tingnan natin kung siguro, kung mangyayari yan, baka sinabihan siya, o hindi na, hindi ka nakasama dito sa kaso, mananahimik na kami tungkol sa'yo, palagay ko, baka may mga, kung ganyan na mangyari. Pero sa ngayon, wala akong narinig na usapan sa kanila at maging doon sa paninindigan ni Saldico. Actually, Kong Mike, si Boss Dada ito. Sabi kasi din na nung nakaraan, bigla siyang nanahimik matapos ilabas ng gobyerno yung balita na nakapag-move daw siya ng 5 billion worth of assets niya. Totoo kaya yan? Kasi parang sinasabi na niluwagan yung freeze order siguro kaya nanahimik siya kasi biglang talagang tumahimik siya eh. Ano sa tingin nyo? Alam mo, Boss Dada, kasi para sa akin, si Saldico, o maging sa kanyang abogado, alam ko na alam nila na hindi titigil tong isyong to. Maaari, 2 taon, makapagtago siya, walang mangyari sa kanya, maiwasan niya. Pero darating ang panahon na aabutan siya nito. Kung ano man ang pera niya sa ngayon na itatago, kung ano man yung pangkabuhayan niya na nandyan, yung assets na binabanggit mo, kung may bahay man siya, kung ano mang hawak niya, lahat ng yan, mahahabol din ng gobyerno yan, aabutan din siya ng batas. Kaya ang palagay kong pananaw na ni Saldi, mabuti na magsalita na ako, na hindi ako ang mastermind at may dinideliveran akong pera. Kasi kung titingnan mo yung sinabi ni Sergeant Gutesa nung una, sabi niya, 46 na maleta ang diniliver namin kay Saldico at nag-iwan kami ng 11, ang 25 diniliver ko, sabi niya, dun sa isang bahay. Kay Speaker Martin Romualdez. Kaya doon din sa kanyang libro at pinapakita niyang ebidensya, delivery kay Bongbong Marcos. Kaya mahirap sa sitwasyon ni Saldi, sigurado na to, may problema siya. Ang tanong na lang, siya ba talaga ang pinakakumita? Siya ba talaga ang mastermind? O meron siyang pinagdadala ng pera? Pag bumaliktad siya doon at nanahimik siya, siya mastermind. Pero pag may itinuro siya at sinabi niya, ito talaga ang kumukuha ng mas malaking parte ng pondo at ng pera ng pagnanakaw, yan ay pwedeng pag-usapan. Kumbaga sa, di ba, yan dapat sa Witness Protection Program na talaga mapakita na siya ang least beneficiary or at least hindi siya yung pinaka-mastermind doon sa mga nangyari. Hindi ko alam kung sino yung least beneficiary sa ngayon Hindi pa natin alam kung paano yung pondong yun. Pero pag napatunayan ni Saldi na ito yung diniliver kong pera, ito yung ebidensya kong hawak, baka pwedeng ngayon magkaroon ng pag-uusap sa kanya. O sige, ikaw ang maging state witness. Maaring ngayon, maaring sa darating na panahon. Pero ang importante rito, si Saldico, kahit anong gawin niya, kasama na siya sa kaso. Determinasyon na lang kung sino ang pinakamalaki ang nakukuha na parte sa pagnanakaw nila. Kong, si Banat Bay, sa tingin niyo po ba, sa personal si Saldico ay wala talagang nakuha? Posible ba yun? Ay, Kasi hindi. kayo, congressman kayo Dati kayong congressman, bilang isang chair ng appropriation, sa tingin nyo, lahat dumaan lang sa kanya, wala siya nakuha? Hindi. Hindi ako naniniwala wala siya nakuha. At kung sa pag-uusap man din, nabanggit ko ata yun sa kanya hindi ko ma-recall kung paano ko sinabi. Pero alam ko naman na pumupusturo siyang legal Di ba? Parang inaano niya kasi, tinitingnan niya kung paano yung magiging kaso sa kanya. So pumupusturo siyang legal. Pero ang sinasabi niya, may diniliver ako out of the 100 billion, 25 billion kay Bongbong Marcos. Alam mo naman, Banat ba, hindi lang naman to yung pondong tinitingnan natin. Maaaring sa 100 billion, wala siya nakuha. Pero yung kabuang pondo na 300 billion yung 300 billion yung unallocated, 1.5 trillion, yung nilaro nilang pondo, hindi ako naniniwala. As to, yan yung sinasabi kong determinant na sinasabi ni Senator Marcoleta. Sinasabi niya, wag muna tayo mag-usap na sulian ng pera. Kasi hindi pa nga natin alam kung magkano nanakaw I-assume na lang natin, Banat Bay, na 1.5 trillion yung sinasabi ni Egay Erice na pinag-usapan namin. Iba-iba yung figures namin. Pero we assume 1.5 trillion ang pondong ninakaw o inilagay sa pondo ng kalokohan. Out of the 1.5 trillion, kunin na lang natin yung 30%. Kasi yung 25%, isang tao lang naman yun maraming hatian. Pero gawin na lang natin para madaling compute. 30%. Pinag-uusapan natin 500 billion na ninakaw na pondo sa taong bayan. Anong hatian ngayon dyan? Magkano nakuha mo dyan, Saldi? Magkano nakuha mo dyan, DPWH?
magkano nakuha dyan ng congressman o senador na pinaglaanan ng pondo. So ito yung mga bagay na dapat i-determine. Ngayon, pag na-determine na yung magkano yung hati-hatian nila, doon lang magsasabi na ito ang isoli mong pera. Mahirap yung sa umpisa pa lang, gagawin na nila yan, kasi nga, mas lalo pang prone to corruption pagka gano'n na naging sistema. Pero kung Mike, kung hindi kayo sigurado dyan, meron ako isang sigurado. Ano yan? Siguradong ko Ano ito. Just in case makausap niyo uli si Zaldico, 4 na milyon ang ginastos ko sa demanda ang binigay niya sa akin. 4 na demanda yung dinimanda niya sa akin, tigi 1 milyon ang ginastos ko doon, baka pwede naman niya ibalik. Wow! Oo. Hindi, tsaka dapat pag nakausap balance niyo sa uli. korte. Ha? Oo, sa korte, pinapayagan yan. Bukod dun sa binayad mo, may interest pa yan. Baka Oo. pwedeng interest Di ba kahit may man lawyer's fees yan eh. lang. Pati cost of money. Oo. Baka makarating sa kanya through you kung makausap niyo uli. Madali naman ako Okay. kausapin. Baka naman. Sige. Ay, alam mo, Banat Bay, madali yung pakiusap mo eh. Dahil totoo namang inargabyado ka dyan. Yung kay Sergio ka, mahirap na pakiusap eh. Ay, wag niyo na akong Kasi pansinin to. palitan ng mukha. Pampagulo lang ho Oo. ito. Gusto nyo, kasuhan niya na rin niya ako, di ba? Kasuhan niya rin ako, na ako, panalo rin, no? Hindi, pero ito, isang seryosong tanong. Marami kasing reaksyon ng mga Pilipino. Masyado ng, para bang nasanay na sila, rally ng rally. Ito bang ginagawa ninyong, like yung sa pagbubusi-busina, ganyan? Ito ba'y makakasolba ng problema natin? At ba't kami sasali dyan? Ano masasabi niyo sa kanila? Alam mo, Banat Bay, ang ganda ng tanong mo niyan. Marami nagtatanong tungkol sa akin dyan. Sabi ko nga sa kanila, alam niyo yung EDSA 1, pinatay si Ninoy Aquino 1983. Nangyari ang EDSA 1986, 3 years after. No, isipin niyo yun, 3 taon. Noong impeachment ni Pangulong Estrada, nagsimula kami, kung di ako nagkakamali, September, July. Nangyari to ng January, yung mismong EDSA 2. About, ilagay mo na, maximum of 6 months, minimum of about 4 months. Itong lumalabas na mga issue na nakikita natin sa ngayon, alam ko marami lumalaban noon pa, pero yung lumabas na talaga si Zaldico, ito na yung korupsyon, ito yung pagbigay ko ng pera, November lang nangyari to. January pa lang tayo eh. In fact, nangyari yun November 14. Kung hindi ako nagkakamali, before the hearing nung sa Senado ng 16 ata yun. So, kung titingnan mo, hindi talaga hindi naman biglaan. Ngayon lang. At nagulat nga ako, siguro sa tulong na rin ng mga kababayan natin, katulad sa tulong na rin ng Balateros, na pinapaalam mismo yung mga issue sa mga taong bayan, ang bilis na panahon, wala pang 3 buwan, nag-negative 15 talaga. Nagsalita ka agad. Yung Metro Manila, sabi na Luzon, hindi lalaban. Negative sa Metro Manila. Negative sa kabuang Luzon. So, hindi ako nanghihinayang dyan o nalulumo o nalulungkot. Hindi. Talagang tuloy-tuloy lang ang pagkilos natin. Darating din ang panahon na alam naman ng taong bayan eh. Kailangan na natin kumilos. Wala na talaga mangyayari. Hindi na may ibabangon yung ating bansa. Wala nang pagtitiwala. Hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng bansa natin, wala nang nagtitiwala. O katulad nito, Banat Bay, di ba? Maging yung mga nagbabayad ng tax, galit na galit. Tayo, may mga negosyo tayo, nagbabayad tayo ng tax. Ayaw mo na magbayad eh, kasi yun lang pala, kukunin lang pala sa flood control. Pupunta lang pala sa bulsa ng kung sino-sino, ng politiko, ng DPWH. So ito yung mga bagay na nakakasama sa ating bansa sa ngayon, na talagang hindi lang ang Pangulo yung galit tayo, kundi baka hindi na umusad yung kabuuang ekonomiya natin at yung ating lipunan. Akong Mike, Jay Guevara po, nahotal ako doon Jay Guevara po ulit. Kasi ngayon, sa pananahimik ni Zaldico, maraming mga kaisipan ng mga netizen na na mga naiisip nila na pwedeng gawin ni Zaldico. Na katulad nga niyan, kung halimbawa man na siya ay nakuha na, may po ba siya na bumaliktad? O parang ibahin niya yung mga sinabi niya, parang ituro niya sa mga Duterte, etong mga nangyayaring nakawan ngayon. Alam mo, Jay, pwede niyang gawin yan. Of course, pwede niyang gawin yan. Pero mabigat na yung mga ebidensya eh.
Siya na rin ang naglabas ng ebidensya, ang mga litrato ng lahat ng mga sinabi niya. Tapos nagsalita na rin si Sergeant Gutesa, ito yung dalawang tao. Assuming, for example nga, no, katulad ng sinabi ko, magbago ang administrasyon bukas, abay, lahat ng mga 90 na mga security niya na may kaalaman doon sa delivery ng pera, sigurado ako ipapatawag yun. O anong alam ninyo? Anong nakita ninyo? Wala silang kasalanan na, hindi sila involved. Pero kukunin lang natin yung informasyon. Ipapatawag si Mark Texay at saka si Paul Estrada, yung dalawang assistant niya. Meron yung ledger. O, saan nyo dinala yung pera? Kanino binigay ang pera? Si Saldi ko patuloy na habulin. Pagsasalitain pa rin at kakasuhan lahat ng mga opisyales na na-involved. Kasi ngayon ang nangyari, selective eh. Kung sino lang gusto lang ikulong, yun lang. Kung sino lang gusto lang patawan ng kaso, yun lang. Pero yung mga binanggit na, ako lahat ng pangalan na ilabas yan. Pag-usapan yan. Kasi dapat malinaw na talagang yung korupsyon na nangyari, panagutin natin. Kaya nga binanggit ko kanina, di ba merong isang senador, di ba? Parang kung nagsasalita siya, yung corruption, tapos na-discover. Meron din pala siyang unprogrammed allocation. Tapos meron, ang laki pa rin pala doon ng pondo, yung flood control. Tatahimik na lang ba tayo? Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan kasi supposedly, no, yung imahe niya, hindi. Dapat patuloy nating tugisin yon, alamin natin kung ano nangyari, at ibalik natin yung pera ng bayan, yung pera ng gobyerno. Si Risa ba yan? Yung sinasabi nyo? Si Risa ba yan? Anyways, Kong Mike, kasi speaking of restitution, hindi naman daw maliit na halaga lang yung 300 million na naibalik na dahil daw sa inisyatibo ni President Bongbong Marcos. Sabi ni Yuse Claire Castro, hindi naman daw yan nagawa nung nakaraang administration. Anong masasabi nyo doon? Abay, kung meron akong 6 billion kahit na 500 billion ang ibigay ko Di ba? Ang mabigat nung kasi, Boss Dada, wala nang kaso yung tao. Yung perang nalabas niya, yung 6 billion, di ba? 60 billion. Para lang maintindihan po maditalya ko po at maintindihan ng mga kababayan natin. Ang actual na sinabi niya, sir, sabi niya, ang nakukuha po ay 8%. So 8% of 6 billion is 4.8 billion pesos. Pero meron din siyang share sa Bids and Awards Committee. Meron din siyang share doon sa pag-audit ng proyekto. Pagkatapos, maraming mga proyekto, siya rin ang gumagawa. Humihiram siya ng lisensya katulad ng binanggit ng isang kontraktor. So, kung kumikita pa siya doon ng mga siguro 15%, 20%. Pero wag na nga. Ilagay na lang natin ng 10%. So, that is 6 billion pesos. Ang sinuli niya ay 300 million. Ang layo naman nun. Kung ako may 6 billion, kahit 1 billion, nakangiti pa. Ang mabigat dyan, Boss Dada, yung sinasabi lang, maaaring magbunga ng korupsyon. Kunyari, Boss Dada, ikaw ang piskal o ikaw yung prosecutor. Sinabi mo sa akin, ilalagay ka namin dito. Nakita ko, mga 6 billion kinita mo O sige, boss, bigyan kita, Boss Dada, 1 billion. Tapos magsusoli ako ng 1 billion. Patago ako ng yung 4 billion, akin na, huwag mo nang galawin. Okay, state witness ka na. Pwede ba yun? Grabe yung nangyari, grabe yung korupsyon. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon, Boss Dada. Speaking of state witness, pabor ba kayo na itong si Yusek Bernardo at si Alcantara ay gawing state witness, hindi makasuhan, samantalang may mga senador silang mga binanggit, wala namang mga ebidensya, pero mukhang Senado ang tinatarget ngayon. Ano sa tingin nyo ang nangyayari dito? Cover up ba to? Scapegoating ba ito? Fall guy ba itong mga pinatatrabaho nilang senador? Tingnan mo to, Boss Dada, no? Nagsalita na nag-affidavit na itong mga taong to, hindi pa sila state witness. So kahit na hindi mo gawing state witness yung mga yan, andyan na, nagsalita na sila, nakapirma na sila. Pero, okay, let's be fair. Nagsasalita na yung mga tao, nagsasabi na ng totoo. Dapat, dahil nagsasabi na sila ng totoo, ilabas na muna lahat. Lahat ng sinabi nila. Kunyari, kay Yusek Bernardo, nakagitna siya sa lahat. Kausap niya, senador, congressman, delivery kay E.S. Bersamin. Uli natin yung detalye nun. Bakit ka nag-deliver kay E.S. Bersamin? Bakit si Yusek Traigi Bulaybar? May 8 billion yung binabanggit na pondo na sinasabi nila noon, mali ka, Saldi ko, hindi ikaw nagbigay ng pera. Kay Traigi dumaan to. So dapat, palabasin mo na nila yung kaso, pagalawin nila yung kaso, tapos doon na nila makita
Yusek Bernardo, ikaw palang nakagitna ng lahat ng proyekto ng gobyerno. Meron ka palang 2% sa lahat. Manny Bunuan, ikaw pala ang mastermind na binibigyan ng pera. Ngayon, Yusek Bernardo, gagawin ka namin state witness. Ito ang isoli mong pera. Hindi pwedeng yung ginawa nila ngayon na state witness na kaagad. Tapos magkano yung susuling pera, hindi natin alam. Nakapirma ni. Kahit na hindi nila gawing state witness yun, wala namang problema dahil may affidavit na. Kaya medyo yan yung sinasabi ko na moro-moro may script kung sino yung gigipitin, kung sino yung hindi gigipitin, at syempre, iiwas yung totoong mga mastermind ng korupsyon dito sa ating gobyerno. Isa pang nakikita namin na parang ang tawag dito, yung pinagtatakpan or dinadivert yung mga issues at mga para hindi masisi sa kanila yung flood control scandal. Itong mga senador na lumalabas yung mga pangalan, lumulutang yung mga pangalan, sila yung parang mga naunang kinakasuhan tsaka mga nauunang nakukulong. Napakarami namang mga binanggit na pangalan, pero bakit parang senador yung naunang mga nakukulong? But anyways, mukhang nawala si Congressman Mike Defensor sa Parang nalobot ata yung laptop niya. Lobot yun. ewan ko, parang hindi yata maintindihan si Sir Jack. Kaya parang akala niya choppy. Kaya nga eh. Naman choppy, si Sir Jack lang kasi yung nagsasalita kanina. Kaya nga. Since wala na si Kong, wala pa si Kong, ikaw naman sumagot. Ano mo kanina? Yun nga, nakikita nga natin kasi papunta tayo doon sa yung smoke screen. Yes, scapegoating. Scapegoating. Kaya obvious naman. Ano mo Sa tingin mo, itong mainit na mainit yung issue sa'yo yung sa medical certificate ni President Bongbong Marcos. Sa tingin mo ba, itong lumabas na na medical certificate na ipinagsishare niyo, again, hindi ikaw ang nagsimula. Hindi ako nagsimula niyan. Merong nag-share nun. Marami nag-share. Ang ultimi mga kabilang Carlo nag-share eh. Tapos kinuha ako, siyempre, malabo. Nananaguan ako. Sabi ko, napulisip ako, i-edit ko kaya sa photos. Ayaw. Ang ginawa ko, chat GPT. Matalino yun eh. Sa ulos mo lang yun. Gawin mo lang okay. Gagawin niya eh. Nang ginawa ko, palinawin mo. Ninaninaw niya. Yun, nabasa ko na. Tapos, siyempre, kumikante ako, di ba? Kumikante ako, ang ginawa ko, sabi ko, para mas maganda, para mas makulit, para mas malakas ang impact sa tao. Gagawin ko, siguro sa palagay ko, Yun yung ginamit mo. ayun yung ginamit ko na Palagay mo. Sa Hindi ka naman eksperto, Yes, hindi ako Sa palagay mo lang. Sa palagay ko lang. Siyempre, kumikante ako, pinasukan ko na lang kung ano-ano yung kwento. Diba sabi ko, sa palagay ko, si Bongbong Marcos, may cancer sa kanilang betlog. Palagay ko nga eh. Hindi ko naman sinabi may cancer siya. Ano naman Diba? mali yung nila. Tapos nila mo pa yung photo, nakalagay January 20, ewan ko basta January 26, 2022. Bye-bye, Hindi mo sinasabi na legit yung dokumento na yon. Sinabi mo lang, pinalinaw mo. Pinalinaw ko, tapos ginilag ako ng kagawa-gawang kwento. Kasi nagsisirculate naman na yan. Kasi maglalakaw siya eh. Diba? Yun nila yung paraan ko para makaganda eh, diba? Maglalakaw ka, hayop ka eh. Ito yung paraan. Di umano. Nanggigigil ako. Di umano. Di umano. Hindi, kaya lang, yung isang abogado, binanatan ka, di ba? Ay. Yung ano? Si O, sister. ano sa palagay mo? Yung Jesus na makla. Oo. Walang pakialam nun eh. Nanapahan ko na siya. Ito lang sa natin, makapantay na kami. Mas nilalunghaan ko siya. Pinakamit ko yung mukha mo, hayop ka, puro ka throwback. Update mo naman yung profile mo, hayop ka. Ay, sorry, hindi ako makapigil eh. Nagkikil ako. Okay? Anyway, yung lawyer na yun, okay naman yung lawyer na yun eh. Para sa akin, kasi bakla siya eh, walang pakialam sa akin. Bata daw ni Risa yun. Ano na naman eh, mas nala ng mga kabaklaan na masama sa kabulayan. Ay mga bakla mabubuti, nasa atin yan. Okay? Yun lang. Ayun na nga, nakita ko yung mo doon yung post ni Sir Jack doon. Sinabi mo na sa tingin ko, Sa palagay ko. palagay ko. So, alam naman natin na komedyante to Ngayon, nasa comprehension mo na yan. Yes. Kung papaano mo iintindihin yon or iti-take yon. Tama. Pero sabi sa akin ni, ng kaibigan natin,
Abogado. na lawyer. Oh. Siguro, baka wala na ng mga kalaban, mga kagulang palo. Naman niya doon, posible. Posible. Parang Si hinihikayat Atty. Admar. niya eh. Atty. Admar. Admar. Hindi, si Atty. Admar. Posible, baka wala na ng mga kagulang palo. Tapos pag kinagat natin, tayo yung kain. Pero nandito na si Sir Mike, si So, may ano lang, Sec Mike. O Senator- ngayon, napag-usapan namin Sec Mike kasi kanina, bago tayo naputol, ang pinag-uusapan natin yung smoke screen. O ngayon, may lumabas kasi na na medical certificate at may mga lumabas na issue lately tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Do you think, Sir Mike, madaming mga doon sa lumabas na sabi ng St. Luke's, peke daw yung MedCert na yon, madaming na flag doon sa doon sa post na yon. At kasama na nga itong si Sir Jack na na-flag doon. Hindi naman niya sinasabing legit yung dokumento na yon or screenshot ng kumakalat na dokumento na yon. Pero you think, Congressman Mike or Sec Mike, part 2 ng kanilang smoke screening para malihis yung issue ng flood control? Well, Boss Dada, hindi ko alam kung anong diskarte nila talaga dyan. Pero yan, masama yan dahil di ba nga sa saligang batas natin, pag incapacitated ang Pangulo, kailangan talaga mapaalam sa taong bayan. Hindi na to question ng personal na impormasyon o personal na kalusugan ng Pangulo, pero lahat ng mangyayari sa kanya kasi may implikasyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya nung mga kapanahunan na nandyan ako sa gobyerno, immediately naglalabas kami ng medical bulletin. Kung minsan, pagka ginawa na ng doktor, pwede niyang ipabasa sa amin o kung di kaya, talagang tatawagin namin yung mga doktor para kung pakiramdam namin, may mga katanungan na hindi namin masasagot. So talagang ganun yung gawain. Hindi pwedeng yung yung ginawa nila na press briefing sa Malacanang pagkatapos nagpakita na ng video. Kailangan may actual medical bulletin ang mga doktor. Of course, itong lumabas na public advisory, nakikita natin sa screen, naintindihan ko, syempre, yung St. Luke's, binavalue nila yung, tawag dito, yung personal na karapatan, yung data privacy ng kanilang ospital at yung karapatan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat sana ang palasyo mismo ang naglabas kagad. Ito ang medical bulletin o doktor na magsalita ng ating Pangulo. Para wala nang tanong, malinaw kaagad yung mga lumalabas. Ang nangyari kasi siguro, Boss Dada, kaya sinasabing smoke screen, nagulat ako eh. Madaming na-excite, maraming nagpasa-pasa tungkol dyan. Maging ako, binabantayan ko, ano ba talaga yung nangyari? And I think the President owes it to the public, lalong-lalo na ang press office, ang press secretary's office, na magkaroon ng formal na briefing tungkol dyan ng isang medical bulletin. Pero okay, totoo, tama ba yun? Yung sinabi ng ating press secretary or yung ating USEC sa Malacanang Press Corps na itong mas credible daw si BBM na sabihin niyang okay siya o kaysa sa mga doktor. Kasi Hindi. katawan naman daw niya yan. Walang ganun. Ang katunayan dyan, Boss Dada, nung una nga parang nagpunta ang Pangulo ng ospital, siyempre, pwede kami sumagot, no? Na, hindi, walang problema ang Pangulo, but we cannot even say that. Kasi ito'y isang, parang sensitibong bagay, hindi na basta-basta na pwede kang magsalita, at kailangan talaga ang formal na medical bulletin tungkol dito. Kaya yung ginawang yan, mali din yan para sa akin. Hindi naman hindi naman komplikado, Boss Dada, di ba? All you have to do, and yung ginagawa namin sa labas ng St. Luke's, yun lang, yung mismong podium doon. Magka-call kami ng press conference or press briefing and papatawag namin yung doktor. In fact, at that time, sa Dr. Cervantes din, ang doktor ng Pangulo, at magbibigay siya ng brief tungkol doon sa nangyari. Kasi nga, napaka-delikado ng sitwasyon. Kunyari, merkado, babagsak. Dahil, baka patay ang Pangulo, magkagulo, o di kaya yung mga national security questions. So, kailangan talagang medyo formal at professional yung magbibigay ng medical bulletin. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Senator, narinig mo ako, baka malobat ka bigla, Baka malobat ka na naman yan. Senator, may tanong ako, di ba? Siyempre, pag presidente ka, karapatan ng mamamayan kung anong kalagayan ng isang Pangulo. Tama? Kung ano nangyayari sa kanya. Tapos, ito may tanong ko. Di ba, presidente,
public figure. Bakit kailangan niya na ng privacy act? Ano ba yun? Bakit may mga privacy pa siya? Yung presidente siya, alam naman kung ilang taon na siya. Alam na kung saan nakatira. Bakit kailangan ko ng privacy? Parang ang tinatanong nito, di ba sinasabi nila ang pagdating sa medical, yung health mo, Tama. hindi karapatan ng mamamayan na malaman ito. Saan tayo babalanse doon sa presidente yan, at yan ay public figure at leader natin yan. At the same time, a private person siya, may karapatan siya na hindi ilabas o sabihin yung kanyang health status. At saan tayo doon gigitna? Paano ang natin doon? Balanse doon sa ganong facts. Yung data Well, privacy sa act, lahat, Banat Bay, ang nangyari kasi nga, di ba, parang, di ba, ang bawat opisyal ng gobyerno, kaming lahat, ang katotohanan, dapat nga hindi kami balat sibuyas eh. Ako nga, nakikita ko minsan yung mga thread sa akin, minumura ako, pag tinignan mo, wala namang kaibigan, yung mga nakalak na profile. Pinapagsantabi ko na lang yan, may nagmumura. Yung ginawa ng Pangulo na nagsalita siya, hindi, okay ako, kasama si Auntie Claire, tingin ko doon, absuelto na si Sir Jack. Wala na. Kasi kung ano man yung naipublish na yon, sinagot mo na eh. Di ba? Kaya ka nga public official, may karapatan ka sumagot sa mga kung ano mang ibabati. Kung pagbatikos man yun, kung yung ginagawa. So, yun yung pananaw ko doon. Katulad ng nabanggit mo, hindi natin maiaalis sa mga tao. Siyempre, may mga maglalabas ng kung ano-ano mga report tungkol dyan. Kaya dapat mabilisan ang pagsagot ng palasyo ukol dito. Na kung sinabi nila may medical bulletin, ito yung nangyari, tapos na. Wala nang pag-uusapan. Kung may kaso ba, ang tanong ni Sir Jack, may kaso ba siya? Sa akin palagay, hindi naman. Yung sa St. Luke's nga kasi, tama ka, public advisory nila. Kasi pagka ikaw ay isang private person, katulad nga ng COVID ang laking gulo niyan. Kasi sinasabi ko, sana man lang sabihin natin kung saan yung may mga COVID. Kasi nga public health concern. Sabi lang, hindi pwede. Dahil yun naman daw ay personal data at right to privacy. Sabi ko, kahit naman yung may mga COVID, gusto na nilang malaman ng tao, oy, may COVID ako, nandito ako sa lugar na to. But yung ganun yung protection kasi natin sa privacy ng isang tao. Pero again, sa aking pananaw, wag lang naman yung pinagbabawal yung paggamit ng salita na saktan natin o di ba yung assassination, yung yan bawal yan talaga. Pero yung mga ganitong information, sa akin dapat may laya mga tao magsalita, lalo tigit kung ang tao ay opisyalis ng gobyerno. pero pag nanalangin na, halimbawa, nanalangin na mawala na siya, huling good night niya na yan, halimbawa, masama ba yun? Hindi. Sa akin malaga hindi. Walang, kung mananalangin lang naman, di ba? Sasabihin, sana. Ano nga pala, sino tong si Cara David, di ba? Sana sabi niya sa birthday ko, mamatay na yung mga korap. Kung sino man masaktan doon, bahala sila. Ibig sabihin sila yung tinamaan doon sa birthday wish. Ngayon, Boss Dada, may dumaan din naman yung birthday mo. Kung yan ang birthday wish mo, kasaktan mo naman din. Di ba? Anong wish mo? Anong wish mo? Ano ba wish mo? Madami. Pero si Jay, may tanong yata sa Kung Mike J. Guevara po ulit, marami yung Yes, Jay. mga nagsasabi dito sa video na inilalabas ni Claire habang ini-interview niya si Pangulong Marcos. Marami yung mga nagsasabi mga netizen at iba rin, katulad nila Attorney Rowena Guanzon, na ito daw ay isang scripted o matagal na ho daw ito ginawa. Etong mga videos na to at ipinapakita lang ngayon. At hanggang ngayon nga daw ay nasa ospital pa rin daw si Marcos. Kayo po ba? Ano po ba ang pananaw nyo dito sa mga bali-balitang ito? Again, Jay, whether AI yan, whether scripted yan, karapatan ng taong bayan malaman yung estado ng kalusugan ng ating Pangulo. They should give a medical bulletin about this. Yan naman ay protocol na ginagawa na. So para sa akin, kung ano man yung ano nila dyan, kung yan ba script o gagawa sila ng kung ano man, palagay ko, wala nang ganun. Kasi ano yan kalusugan ng Pangulo yan. Kung wala naman sakit, di tapos. Kung may sakit naman, edi i-address ng i-address ng ating saligang batas. Kasi kahit naman ang Pangulo may sakit, yung sinasabing incapacitated,
meron naman tayong proseso ng saligang batas para sagutin ang mga problemang ito. Kumbaga, meron na tayong Biblia yung bansa natin, yung lipunan natin na dapat nating sundin kung ano yung magiging mga proseso, kung ano man ang mangyari sa ating mga opisyalis. At kasama yan doon, kung mag-script man sila, siguro wag na kasi hindi para gawing script ang isang medical bulletin. Kung meron ba kayong paboritong ospital? Kasi napansin ko dito sa presidente, paborito niya yung St. Luke's Dahil doon din siya nagpa-drug test nung election. Yun ang nilabas nila Kung hindi ako nagkakamali kasi ilang araw kong blinagyan But anyway, hindi sila talaga Sinabi na nga, hindi sila talaga maglalabas ng medical bulletin. No? Pero hindi ba ito responsibilidad ng AFP na alamin din yung tunay na kalagayan ng presidente? Kasi kung hindi ako nagkakamali, bagamat ako hindi abogado, responsibilidad nila yan. Actually, ang responsibilidad talaga pangunahin, ang Pangulo mismo, ang opisina ng Pangulo. Kailangan nila magkaroon ng medical bulletin upang ipaalam nga sa taong bayan ang sitwasyon ng Pangulo. Ngayon, ang St. Luke's talagang hindi naman yan maglalabas ng medical bulletin pag sinabi ng pasyente na huwag maglabas ng medical bulletin. Siyempre, karapatan niya yun kahit na pangulo ka at meron kang responsibilidad. Pero hindi ba tama yung pananaw natin na the more that you keep it quiet, the more that you try to hide yung medical bulletin na napakasimple naman, lalong naghihinala ang lahat. Lalong nagiging usap-usapan palalo yung kalusugan ng Pangulo. Ngayon, is it the responsibility of the AFP? Hindi naman Wala naman silang ganong responsibility to find out what is happening. But it is the responsibility of the cabinet pagka incapacitated na ang Pangulo na may ayos yung formal turnover ng ating liderato ng ating bansa o yung succession ng ating bansa. Ito, yun talaga, malinaw yun sa ating saligang batas. Kung dahil sa hindi po nila paglalabas ng medical bulletin, sa tingin niyo may tinatago sila at baka dahil tinatago nila to, ayaw lang nila maging pumalit si BP Sara kay Bongbong Marcos. Maaari, isa yan sa mga bagay na maaari nating sabihin na isang sitwasyon na baka gumagawa sila ng plano, hindi ko alam. Pero ano sa akin yan yun nga, lalo pang kahinahinala yung nangyayari. Nakita ko nga yung press conference doon sa palasyo, ang tanong ng doktor, di ba, can the doctor, sabi ng reporter, baka pwede yung doktor dahil siya yung nakakaalam. Ang kasagutan, hindi, Pangulo mas alam, hindi Talagang doktor ang dapat magsalita dyan. And tama ho kayo, kung wala naman tinatago at kung wala naman problema, bakit hindi magawa? That is a very, very simple task. That is a very, very simple event na gawin nila. Wala pa hong 5 minutes yan. Nung nagme-medical update kami noon, wala. Ganun lang yun. Babasahin mo lang yun. The president is doing well, she's healthy, she's suffering from this, which is a, kunyari lang, normal or light na sickness and will be out in 1 day. Ganun lang naman yun Tapos kaagad. So kung Mike, mag-a-agree ka ba sa amin kung sasabihin natin na ang punot dulo kung bakit ang daming nagbibigay ng kanilang speculations sa social media is because hindi sila naglalabas ng medical bulletin ng presidente? Well, Boss Dada, tama ka dyan kasi kung sasabihin nila yun sa St. Luke's, sasabihin ng St. Luke's yung totoo. At kailangan sabihin ng St. Luke's ang totoo. At doon nga sa hindi nila pag-require o request ng St. Luke's na magkaroon ng presentation ng medical bulletin, doon ka na maghinala. Na baka mas malala sa sitwasyon yung pinapalabas nila na parang script o yung binabanggit ninyo na parang pagpapakita na maayos ang lahat. Kasi yun ang importante. At inuulit ko, walang 5 minuto ang ganyang presentasyon. Kung Mike, yung blood sample dun ni Marcos, pwede kayang kunin yun. Para yan. Nawala ang boses sa boss. Test. Wala.
Ano, yung blood sample ni Marcos Jr. sa St. Luke's, kung pwede bang kunin yon para yun yung gamitin na para matest kung siya ba ay talagang gumagamit ng droga kagaya ng sinabi ng kanyang kapatid na si Jaime Marcos. Meron nga ng netizen, nabasa ko, sabi niya, kung talagang yung mga makabayan na doktor at nurse, sabi niya, kung pwede gupitin niyo yung buhok para yung nang i-hair follicle test natin. Talagang naintindihan ko yung di ba? Talagang sentimento ng mga kababayan natin. Sinabi ng kapatid, siyempre, alam mo, yung iba kasi, ang treatment nila doon sa drug test, parang wala yan, parang siraan lang yan. Kumbaga, nagda-drugs, iba naman ang presidente, walang koneksyon. At yun din naman ang sagot ng presidente, narinig ko, sinabi na yun. Pero hindi nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na talagang grabe ang krisis natin sa bansa, kailangan natin iahon yung ekonomiya. Yung nangyari nga lang sa budget, kita mo na Pag ikaw talaga medyo mismanage mo yung gobyerno, hindi mo alam kung anong gagawin mo para ayusin yung budget mo para sa bansa, yan ang mangyari. Yung nakita natin mga nakaraang problema sa flood control. O di kaya sa West Philippine Sea, nagkainitan tayo kailan lamang. Pagka medyo, di ba, hindi maganda ang kalagayan ng utak ng ating Pangulo o yung namumuno sa atin, kung biglang magdeklara ng gera o biglang ipinasara yung, kunyari lang, pinasara kagad yung embassy at magkaroon tayo ng kaguluhan, talagang buhay natin ang nakatapat. Kaya importante po yun. Malaking bagay yung inihingi natin na drug test. By the way, binanggit yung St. Luke's ni Coach, kanina. Alam mo yung sa St. Luke's na lamang ko, walang nakakita na nagpa-test. Basta binigay na lang niya yung papel, tapos na daw yung drug test at yun na yung pinalabas sa media. Pero yung mismong nung kampanya na sinasabi nagkaroon ng drug test sa St. Luke's, walang makapagsabi pa paano ginawa yun. Yun na nga kong Actually, sinasabi yung iba na nagpa-drug test, nagtawag pa ng media at sa PDEA. Eto, bigla na lang nagkagulatan kinabukasan. Ay, meron na rin ako, sali ako dyan. Galing St. Luke's. Oo. Tama. At yun nga, nalaman ko, akala ko kasi actual din kasi kasama naman din ako nung kampanya. Akala ko naman, actual na kasama ng mga tao, nagpunta doon, nagkaroon ng drug test. Yung pala, hindi. Tapos na, binigay na lang. At yun na yung pinakalat. Pero total, kung andun na rin siya Di ba? Pag-isahin niya na. Para yung tiwala, kasi itong nangyayari, yung hindi nila pag-iwas sa medical bulletin, it's the same thing as pag-iwas dito sa hair follicle test. Total, balik-balik na naman siya doon. Di pagsabay, pwede naman Di ba? Madali lang yun. Siguro isa yun sa ipanawagan na natin. Alam mo, Coach Oli, nung araw, nagsalita yung media, sabi na may addict sa kabinete. Magpa-drug test kayong lahat. Ako talaga ayoko. Sabi ko, ba't ganun? Sinabi lang ng media may addict, lahat tayo papadrug test. Ang mabigat, lahat ng kasama ko nagpa-drug test. Ay kako, pagka hindi ako nagpa-drug test, hindi ako pagbibintangan na addict. Kaya napilitan ako magpa-drug test. At magugulat ka kasi yung drug test namin, yung nurse, ayaw ipasara yung pinto. Sabi ko, hindi pa pwedeng, di ba, yung urine test nun, ayaw, gusto nakabukas. Kako, baka mabusuhan ako dito. Alam mo naman, di ba, kakalat kagad yun, lalo lumalabas ng mga video-video. So, nung tatapos yung drug testing namin, ayun, awa ng Diyos, wala naman nag-positive sa miyembro ng kabinete. But it was so easy to do that. Yan yung amin nga, wala naman nagbintang na kapatid ko na sinabi, addict yan si Mike, o nagsabi na, nagdadrugs yung si Mike. Ito may nagsalita, kapatid niya pa, senador pa. Kaya talagang lalong dapat nga niyan sanang patunayan na hindi totoo yan, ito, nag-drug test ako, negative. Panahon nyo yun no? Bakit hindi kaya gawin din ng gabinete ngayon? Sa tingin ninyo, meron kayang 1, 2, 3 dyan sa members na gumagamit? Kasi madali lang din sabihin yun At tayo rin. Pa-drug test, gawin natin yung ginawa dati. Pangalawang tanong ko, Kong, hindi ba mahirap yung nagpa-drug test kayo na may kasamang nurse? Na-shoot naman. Hindi naman kasama sa banyo. Hindi. Sa labas. Bawal lang isara. Hindi kasama. Bawal isara. Pero ayaw niya ipasara. Sabi ko, hindi ho pwedeng ipasara, hindi ho pwede, sir. Yung banyo pa naman ng palasyo, puro salamin. Di ba? Puro salamin yun. Sabi ko, anyway,
So nangyari yun. Ngayon, sabi, tanong mo, doon ba sa kabinete, may positibo ba dyan? Ako, hindi natin alam. Isa na naman yan sa mga, alam ko, may mga pinag-iinalaan ng mga tao. And again, no, karapatan ng taong bayan, hindi lang yan intriga. Dahil nga pagka positibo ka sa droga o mayroong pananaw na nagdodroga ka, ang daming desisyon mo sa bayan na involved ang lahat ng tao. Involved ang lahat ng, ang implikasyon ay ang bansa. Kaya dapat talaga medyo of sound mind. Yun talagang maayos ang pag-iisip mo. Diba? At yan ang hinihingi natin sa ating mga namumuno sa ngayon. Kong Mike, nako, medyo alam namin, medyo busy ka. Alam namin, pagod ka pa from yung rally kanina at yung rally sa Cebu. Hingi na lang po kami ng inyong mensahe, final message for tonight para sa ating mga kababayan na nanonood here and abroad. Yes, well, sa mga banatero, sa aking mga idol, maraming salamat sa pagkakataon para maihagihag natin yung issue na bumabalot sa ating lipunan sa ngayon. Yung ginawa namin pagkilos kanina, patuloy kami nananawagan at naniniwala na dapat ang Pangulo mag-resign para sa kabutihan ng ating bansa. Masyadong naging grabe yung naging korupsyon, masyado yung nakawan. Yung pondo na hindi dapat pinapakialaman, katulad ng PhilHealth, ginalaw. Yung sinabing pangako nga na nung una unit team, pagkakaisa, unang taon pa lang, wala pa atang isang taon, nagkahiwalay-hiwalay na. So ito ho ang sitwasyon ng ating bansa at kailangan ho nating labanan, baguhin at ayusin. Hindi na lang ho para sa atin, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. At siyempre sa mga banateros, mga idol ko, simula't simula pa, pinapakinggan ko, binabasa ko yung mga sinusulat, pero pasensya na kayo sa mga banateros ha. Idol ko kayong lahat, pero si Sir Jack na ngayon ang aking pinaka-idol sa inyong group. Ay, alam mo yan. Paborito mo ako, ha? At dahil dyan, disclaimer lang, yung pong mga sinasabi ni Congressman Mike dito at ni Sir Jack, ay personal na opinion nila yan. Oo naman. Po yan ang personal na posisyon at opinion ng Vox Populi at SMNI. Pero may Yes, pagkasinungaling sa pala Vox to Populi, si... SMNI, May pagkasinungaling pala si mabuhay Kong po Mike. kayo. Kasi pagka nagsasalita si Jack, ganun si Kong Mike eh. Wala gumagano'n siya, oh. Hindi maintindihan. Hindi ako naunawaan, eh. Siguro sa akin ni Senator Mike, ito na naman siya. Diba? Parang ganun eh. Nilalapit yung tenga sa speaker. Pero magkayo nakakanila, ganun lang siya. Pero pag ikaw, Pero ako, Hindi. Ang tingin ko, Boss Dada, banat bay, parang, malinaw naman yung salita sa akin ni Sir Jack, kaso nilalapit niya masyado yung mikropono. lalayo ko lang. akala nyo lang po sira yung mikropono pero Hindi sira yung mic talaga, no, sir, Mike. Baka naman, ang gulo naman. Pero from this side, alam ko na kung bakit. Nakatapat sa ilong eh. Hindi siya magsalita eh. Oo nga, no? Medyo gagano'n ko na lang. Pakawalan na natin si Sir Mike. Maraming Kong Mike, salamat. Maraming salamat po. Mabuhay, Vox Populi. Former Thank you. Congressman and Chief of Staff ng Future Presidente. Senator. Oo, si Congressman Mike Defensor. Future Senator, sabi ni Sir Jack. Oo naman. Again, disclaimer lang, yung opinion ni opinion ni Congressman Mike at saka ni Sir Jack ay kanilang opinion niya. Ako na si Senator Mike. Hindi naman sila nagkakalay ng seat nilang tita niya, si Mike Defensor, di ba? Matalino rin eh. Matalino. Matakang, matalino, pero mas matalino talaga si Miriam. Sorry, Sir Mike, wala ka na eh. Si Ma'am Miriam na yung pinaka... Wala na, kanina kausap lang natin. Ano na, okay pa kami. Kasi Ma'am Miriam talaga, kung nagubuhay kayo, baka... Grabe, no? Makakasama niya. Lahat din naman ang tinanong natin. Walang Walang- gatol, no? Walang listahan. Alam mo, ang dami nating na-interview. Kaya, dito na ganyan. nakapansin ko lang, lahat ng na-interview natin, 10 segundong tanong, 20 minutes na sagot. Mostly ganun, no? Naman kanino, no? Pero alam mo, dahil sa nagtatanong yan eh. Oo nga. Maganda kasi yung mga tanong ninyo. Kaya- Kaya ganon.